Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ikatlong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. At muli, sa sunod-sunod na araw na atin pong napapakinggan ang pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa tinapay ng buhay na noon ay hindi pa natin kilala ito bilang Eucharistia. Pero ngayon, matapos nga ang Pasko ng kanyang muling pagkabuhay, dito nagsimula ang pagdiriwang at pagkakatatag, yung pagsisimula ng kanilang pagtitipon-tipon o paghahati-hati ng tinapay. So ito ay ginagawa na nilang kumbaga regular noon na ang kanilang pagsasama-sama ay sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay na bago pa man yon ay lagi nang sinasabi ni Kristo ang tungkol sa pagkaing bumaba sa langit at ang pagkaing ito ang tinapay ng buhay, walang iba kundi siya rin mismo na para bang yung giver, siya rin yung gift o yung nagbibigay ay siya rin mismong ibinibigay, yung tinapay ng buhay. Bagamat sa umpisa, hindi ito nagiging malinaw sa mga Hudyo, kaya nagkakaroon ng debate, nagkakaroon ng pagtatalo-talo kasi ang isipan nila ay baka ipapakain ni Jesus yung mismong kanyang katawan. So magkakaroon ng cannibalism. Ito ba yung pinopromote ni Jesus, maging cannibals ang mga sumusunod sa kanya? Kasi
pinapaulit-ulit niya, kumain at ang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo, ay hindi na mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay. So hindi ito saklaw, no, ng kanilang kaisipan. Pero nawa, no, sa puntong ito, sa panahon natin, lalo tigit kayo ng mga narito physically, sa mga nasa online, na talagang isang biyaya, no, na ipinagkakaloob din ng Diyos, yung maunawaan natin kung ano ang itinuturo ni Jesus sa atin. At yung mismong makita natin na ang tinatanggap natin sa pagdiriwang na ito sa tuwing panahon ng pagkukumunyon ay walang iba kundi si Kristo. Kaya yung lagi ko rin pinapaalala, no, na wala namang itinatangi o wala namang favoritism. Kapag dumalo ng misa, lahat ay inanyayahan na ng Diyos. Kapag nasa pagsasalo-salo, wala naman pong sinasabi dito na ito hindi ka tatanggap, ito hindi ka bibigyan, kundi lahat ay binibigyan ng Diyos. Sa umpisa, bago tayo pumila, kung maalala ninyo, sinasabi natin yung mga salitang, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kasi yung damdamin natin, para bang ito pa yung nagpapalayo sa atin at nagiging dahilan para hindi tayo tumanggap, no, ng kanyang katawan. Pero yun nga po, no, binibigay ito ni Kristo dahil kailangan natin ng pagkain. Ibinibigay ito ni Kristo para sa ating kaligtasan. So wag natin tanggihan ang iniaalok ni Kristo. Huwag mong sasabihin, makasalanan ako kaya hindi ako karapat-dapat na tumanggap ng katawan ni Kristo. Kaya minsan, di ba, yung meron tayong feeling mo out of place ka kasi lahat magtatayuan tapos ikaw hindi ka tatayo. Maliban na lang, no? Meron ba ditong nanghuhusga? Meron ba sa atin na magsasabing, ito, hindi ito pwedeng tumanggap. Diyan ka lang. Meron bang sinasabihan si Nanay Unding sa inyo na, di ba? Na, ikaw, kilala kita, hindi ka pwedeng tumanggap, no? Yung mga kolektora natin, pag, di ba, sila nagpapatayo, 1, 2, 3, 4, 5, kayo lang. Yung iba, hindi. Kasi wala, kahit nga ang pare, di ba? Maliban na lang, minsan nararanasan na pag pumipila yung medyo may kulang sa pag-iisip, kasi delikado kung paglaruan yung katawan ni Kristo. Kaya yun lang yung ating pagkakataon na kailangan nating medyo i-reserve kasi baka hindi pa maunawaan. Pero sana, no, sa inyo po, no, sa atin lahat dito, sana talagang mabigyan tayo ng biyaya na makita natin na ikamamatay natin ang hindi pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Sana nandun tayo sa puntong yan na hindi tayo mabubuhay nang wala ang Eucharistia. Kasi ito yung pinakamahalaga na dapat na tinatanggap natin higit pa sa kayamanan. O pwede mong sabihin na, Father, hindi naman po makakabayad sa kuryente yung pirasong tinapay na yan eh. Totoo naman, no? Hindi naman yan pwedeng dalhin dyan sa counter ng Meralco na doble-doble kung maningil ngayon. No, lahat na lang sinisingil sa atin, di ba? Pero kung tumatanggap tayo ng katawan ni Kristo, nagkakaroon ng kaliwanagan sa ating isipan, mas nagiging matapang din tayo na magpahayag gamit ang salita ng Diyos, yung konteksto, yung aral na natututunan natin. So, hindi lang tayo basta pinapakain, pinalalakas, kundi pinapatalas din
nito ang ating isipan. Amen.